Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakalamig ng panahon. Ano po, sana po ang ating faith kay Lord ay hindi maging katinamig ng panahon. Okay? Hindi maghandang malamig ng panahon upang pag-initin ang ating faith sa ating Lord. Okay? Bago po tayo magsimula ay tayo muna po ay mag-alay ng panalangin sa ating mga dapat. Lord Jesus, Lord, nalilitin mo naman po kaming mga anak mo upang muling magpasalamat sa buhay at magpalang araw na pinagdalo mo po sa amin. Salamat po sa mga biyaya, Panginoon. Pati po namin na madalas kami ay nakaklawa ng mga pagkasal at pagkamama ni Lord. Humihingi po kami ng kapalaran. Tunay nga po, Lord, na dalisay at tapat ng pag-ibig mo, Diyos. Dahil sa kamila po ng pagkukulang namin bilang mga anak mo ay nananatili kami na diyan at kaya naman hindi kami pinababayaan, Lord. Sa anak mo po at sa bawat isang narito, yakapin po kami ng iyong pagpapalo kami, Lord. Kayo po ang magsilbing pahinga sa aming napapagod na puso at isip. Dahil sa mga trials na aming hinaharap sa araw-araw, Lord, sa physical naman. Lord, patuloy po kami gabayan at protektahan. Sa po ng aming pamilya po, sa Pilipinas man o sa aming lahat ng mundo, Lord, dahil naniniwala po kami sa iyong pamilya ng Lord na walang hanggan. Walang pinipili, Lord, at least sa lahat. Sa iyo ay walang imposible. Lord, salamat sa mga taong binagamit mo upang kami tulungan magpatuloy at panginin ang aming pananampalataya sa Lord. Sa aming pastor na patuloy mo hinagamit, patuloy po siya babayan at palagi sa punong kayo ng pamilya, Lord. Patuloy mo siya bigyan ng kalungan at trabaho. Upang kami na mga anak mo ay lubos pang maunawaan ng mga mensahe at aral na nasa mga kapatid sa aming ito. Upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong hati. Lord, at sa lugar ito, pasunin po ito ng iyong mga ikaw sa kanubahan sa salita at ikaw lamang po ang makita at mahalang sa anong gawa ng kaaway ay walang karapat-dapat ng mabala sa aming kapatid at pagpupunin sa ito. Lord, salamat po sa aming buhay at alam namin meron kang nilaan sa bawat isa sa amin, Lord. Muli, maraming salamat. Inataas po namin ang pinakamataas na puli at kasamba sa nag-iisa at walang katulad ng Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Ako po si Lieutenant sa buong Psalm 29:1 and 2. Give unto the Lord for your mighty ones. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due to his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Amen. Okay, malayo po natin itaas at ipalakpak ang ating mga kamay. Magpuri sa Panginoon, ating pong awitan ang ating Lord ng walang hanggang pasalamat at papuri. Amen. Thank you, Lord. Sa bawat araw, pinabago sa aming buhay. Pinabago mo ako araw-araw. Pinabago mo ako araw-araw.
gaya na po namin sa inyo lahat po. Ibigin mo pa ang mga puso sa mga ganitong pagkakataon, Lord. Tanging ikaw lang nga po ang higit kanina namin may gabay ng mag-iinang kapayapaan, Lord. We give everything to you, Lord. We believe in you, Jesus. Amen. Tangin mo ang nais ko. Kagandahan mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa aking buhay. Kailan ba'y
nagtatago o Diyos. Kayo ang aming kanlungan, Panginoon. Sa panahon ng bagyo, kayo ang Diyos na matapat. Sa panahon ng mga pagsubok, kayo ang Diyos na aming kasama. Panginoon, kayo po ang iyagulan ng lahat ng pagpapala, Panginoon. Sa umaga ito, patuloy kaming bumudol sa iyo at papakumbaba. Linisin niyo nga po ang bawat isa sa amin. Linisin niyo po kami, O Diyos. Gawing marapat, Panginoon. Patuloy na ang dugo ni Jesus ang siyang mag-cover sa amin, pag-linis sa amin, O Diyos. Amin pong dalangin, Panginoon, ang aming bayan. Kayo nga po kalinganin ang aming bansang Pilipinas. Dinadalangin din po namin, Panginoon, at yung bansang Taiwan. Kayo nga po panatiling malaya. Ang panangalan ng salita ay patuloy pong maipangaral sa lahat ng dako, sa gobyerno, sa private sector, sa mga eskwelahan. Patatagin mo po ang bawat iglesia, Panginoon, na narito, O Diyos. Dinadalangin din po ang mga panalangin, mga kapatid. Dinadalangin, Panginoon, ang kagalingan mula sa Asin Ricas, si Margaret. Pinapanalangin si Pastor Mel Aviles na yun akong pagaling, O Diyos, na hindi na siya mag-dialysis. And we pray for your healing, O Lord, upon his program. Dinadalangin, Panginoon, ang mga kapatiran, lalo sa kapanahunan na ito ng Chinese New Year, na marami pong trabaho, O Diyos. Bigyan niyo nga po sila ng kalakasan, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng wisdom. Ingatan niyo po sila maging sa malamig na weather, O Lord. Patuloy po kami nahihigod sa iyo, O Diyos, na sa umaga nito ay katagpuin niyo po kami, Panginoon, ang bawat isa. Ikaw nga po ay maitaas sa aming kapaligiran. Ikaw po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang maitaas sa buhay po ng bawat isa. Mahinag po namin ibabay sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming po kayo lahat. Our scripture reading for this morning is taken from Hebrews chapter 8, verse 3 to 6, and Exodus 25 to verse 40. For every high priest is appointed to offer gifts and sacrifices. Therefore it was necessary for this priest also to have something to offer. Now, if he were on earth, he wouldn't be a priest, since there are those offering the gifts prescribed by the law. This serves as a copy and a shadow of the heavenly things, as Moses was warned when he was about to complete the tabernacle. For God said, "Be careful that you make everything according to the pattern that was shown to you on the mountain." But Jesus has now obtained a superior ministry, and to that degree, he is the mediator of a better covenant, which has been established on better promises. Exodus 25, verse 40. Be careful to make them according to the pattern you have been shown on the mountain. This is the word of God. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Nawa ay patuloy kayong pag-initin ng Panginoon. Huwag kayong maglamig. Hindi lang sa physical, kundi kahit sa pananampalataya. Sa purihin ng Panginoon, tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon ng buhay. Sa
Salamat sa Diyos at kanina ay nagising tayo. Nawa ay nagkaroon kayo ng maayos na pagtulog. Maaaring iba pa ay hindi pa natutulog. No? Kung kayo ay galing sa factory, maaaring hindi pa kayo natutulog. But mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Alam niyo po, isa sa pinakamagandang katotohanan na mainam na lagi nating nauunawaan ay ang Diyos ay nasa detalye ng aming buhay. God is in the details. Alam niyo po yung kaibahan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at pagsamba sa tunay na Diyos ay napakalaki. Doon sa Exodus 24, nagkaroon ng tinatawag na pagkakasundo, yung Mosaic Covenant, no? Si Moses at ang buong Israel ay tinanggap yung kasunduang iniaalay ng Diyos, no? At pagkatapos nyon, tinutusan ng Panginoon si Moses na umakyat sa bundok ng Sinai, no? Pag-akyat nila doon, ay kasama lamang niya si Joshua. Yung mga ibang tao ay hindi kasama. 40 days siyang nakipagdiin sa Panginoon at doon po dinitalye ng Panginoon ano yung gusto niyang ipagawa kay Moses. At yan na, yung nakikita ninyo, ang tawag dyan ay tabernakulo. No? Tabernacles. God is in the details. At ito po ay yung pagpunta niya doon sa bundok, nag-spend siya ng 40 days. Yan po ay nakatala doon sa Exodus 25 to Exodus 31. No? Pero siyempre, 6 chapter yun. Yun doon muna tayo sa 25. Okay lang ba? Amen. Baka mamaya ay hindi natin matapos na. God is in the detail. Ito po yung summary ng Exodus 25. So, sinabihan ng God si Moses, God tells Moses to collect offerings from the Israelites to build a sanctuary. At yung sanctuary na yun, siya po ay mananahan doon. He will dwell among them. Instructions are given for 3 main items. Doon sa Exodus 25, tatlong main item ang masusi, no? Detalyadong in-instruct kay Moses. One is the Ark of the Covenant. Second is the table of the bread of the presence and the golden lampstand. So everything must be exactly according to the pattern God shows Moses. So yan po. Ito po yung Ark of the Covenant. Yan. Di ba? Ginawang paata yan ng pelikula. Raiders of the Lost Ark. Yan. Di ba? A gold-covered chest holding the covenant tablets. So yung pinagkasunduan nila ni Moses ng Israel at ng Diyos ay inilalagay dyan. No? Yung original. Okay? Nandito lang po. Tapos yung top niyan ay yung mercy seat at merong cherubim. Yan. Okay? Where God meets His people. Ito po ay isang napakabanal na gamit na hindi po pwedeng kahit sino na lamang ang hawak. No? Ang nangangalagay dyan ay makikita at ang lahi yung lahi ni Aaron, no? Na siyang tanging lahi na pinagkalooban ng karapatang maging pari. Hindi lahat ng tao ay pupwede. No? Aaronic priesthood ang tawag yan. No? And then meron sila yung table na kung saan ilalagay yung tinapay. And then ito po yung menorah, the golden lampstand.
Alam niyo po, yung mga yan ay makikita niyo rin sa Book of Revelation eh. Magtatagpo sila ron. But anyway, so, ang malinaw po yan, everything must be made exactly according to the pattern God gave Moses. God is in the details. So number one, God gave specific instruction for the tabernacle. Specific instruction. God gave is specific. Hindi po random. Specific. Ibig sabihin po yun, hindi lamang basta naisipan, pinagplanuhan. Alam niyo po yung pag gumawa ng plano, hindi lamang nagagawa ng plano. No? Yung plan mo dapat detalyado. Nandoon yung sukat. Napaka-importante ng sukat sa mga buildings. Meron kami dating project, no? Hindi ko alam kung mga 1996 tayo. Okay. So, yung project na ginagawa namin ay Bosowa Cement Plant. Yung Bosowa Cement Plant, ito po ay project ng isang malaking kumpanya sa South Korea. So, South Korea yung gagawa. Ang plano, structural plan ay sa Pilipinas. Gagawin yung cement plant sa Indonesia, sa Bosowa, Indonesia. So, ginagawa yung plano na yun, tapos dumating yung engineer in charge doon sa design, dumating ng December. Tapos, ilang weeks siya ron, no? Siguro mga 2 weeks. Dumating siya, talagang tinututukan kami. Noong panahon na yun, ako yung CAD supervisor. So, nagsusupervise ako ng CAD engineers, CAD architects. Tapos, yung pinakahuling araw pa man din, ay Christmas party. Christmas party. Eh, tinitignan niya. Ngayon, alam niyo po, pagka yung cement plant, meron po yan mga rotating parts. May mga rotating parts yun, no? Kailangan eksakto yung rotating parts. Kasi pagka hindi, mali-discarril yung makina. Ngayon gaano kalaki yun? Napakalaki yun na ang tornilyo pa lang, mas malaki pa kaysa sa akin. Yung tornilyo, no? Napakalaki yun, cement plant. So, pumunta kami sa kiln, sa crushers. Ngayon, mayroong punto ron na may hinahanap kami. 1 inches. 1 inches. Hinahanap namin yon. So, tatlong hati ng processes. Hinahanap talaga namin yun 1 inches. Siguro mayroong isa doong CAD engineer o CAD architect na nagmamadali na dahil Christmas party. Ilusog lang, hindi talaga Kasi yung CAD kasi, computer-aided design, malalaman mo by the millimeters na tama. No? Malalaman mo yun. No? So, automatic magkakalculate yun. Tapos meron isang inches, talaga hinanap namin yun kung saan. Bakit napaka-importante yung 1 inches na yun? Kasi importante yun na pag mayroong isang bato na bumara sa makina, yung buong planta na worth billions, maaaring masira. Nakuha nyo? Siguro kapatid natin na nasa factory, alam nyo yun, no? Gaano ka-importante yung tama, yung takbo ng mga makina. No? Specific talaga. At habang nagkakagawaan yung mga dahil ako yung supervisor, so ako yung katabi noong supervising engineer na Koreano. Hinanap talaga namin. Saan napunta yung 1 inches na yun? Yun ay paggawa ng semento. Pero ito ay panambahan sa Diyos. Hindi ko basta-basta. No? God gave specific instruction for the tabernacle.
And then if we read, no, from chapter 25 to chapter 31, even yung sukat ng mga kortina kung saan ilalagay is specific ang Lord. Sabi sa verse 8, then have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them. Make this tabernacle and all its furnishing exactly. No? The word is exactly like the pattern I will show you. Sa Exodus 25 verse 40, see that you make them according to the pattern show you on the mountain. Pagkatingnan natin yung see, yun po ay meron pong tinatawag na diin. Pakisiguruhin ninyo. No? Dapat ay sigurado. God gave a specific instruction. So, bakit yun? Kasi yung earthly sanctuary na gagawin nila ay reflection of heavenly realities. No? Ito po ay nagre-reflect kung ano yung ulo sa kalangitan. Okay? Sabi sa Hebrews chapter 8 verse 5, they serve at a sanctuary that is a copy and a shadow of what is in heaven. So pagka pasok mo roon, pagka nakita mo roon, para kang pumapasok sa kalangitan. Alam niyo po, kaya mo tayo nananalangin bago magkaroon ng service. Bakit tayo nananalangin weekdays na na yung heaven, yung presensya ng Diyos ay maranasan natin as we enter yung sanctuary. As we enter yung sanctuary. Okay. Ano pa sabi dito? This is why Moses was warned. No? Moses was warned when he was about to build the tabernacle. See to it that you make everything according to the pattern shown you on the mountain. God is in the details. Hindi siya how-shout. Okay? Basta-basta. Hindi siya just. Basta. Basta okay lang yan. Anong gawin mo? Sige, punasan na. Diba? Tago natin sa kortina. Hindi, diba? Hindi yung kukala ng Diyos. Okay na yan. Diba? Kahit nga yung pag-prepare ng song diba? Paghahanda. No? Kung hindi magtugma yung boses at gitara, mahirap po. Diba? Sit. So, pangalawa, God's instruction require careful obedience. Okay? Ano? God's instruction requires careful obedience. God's instruction requires careful obedience. Ano sabi roon? Again, see to it. Pakisiguruhin ninyo. See to it. So, meaning God's expect attention to detail. Acts 7 verse 44, habang nangangaral si Stephen, pinagdiinan din niya. It had been made as God directed Moses according to the pattern he had seen. So talagang pinakita ni God kay Moses, ano ba yung pattern doon sa heaven? Actually, kahit na yung tabernacle, even yung pattern ng worship natin, ay ganoon, no? We enter the gates with thanksgiving. I will enter the gates with thanksgiving in my heart. So, joyful, di ba? And then, habang lumalapit tayo sa throne, naroon na yung intimacy. Hindi dahil kailangan, mabagal. Hindi lang dahil mabagal, kundi kasi pumapasok ka na sa intimacy. From happy to joy. No? Kahit sa paggawa noong arko ni Noe, ang sabi ron sa Genesis 6:22, Noah did everything
just as God commanded him. Noah did everything. No? Hindi niya sinabi, ito na lang, ito yung kahoy na gusto ko, Lord, ito yung magaan na kahoy. No? Hindi. Specific kahit yung klase ng kahoy. Bakit? Kasi alam ng Diyos yung magtatagal, maglalas sa bagyo. Alam mo bakit pinatatatag ng Diyos yung ating buhay? No? To prepare us. Kasi may mga storm. Amen. No? So Noah's Ark and Moses' Tabernacle both required exact obedience. Pangatlo, God's patterns points us to Christ. Yung pattern ngayon, hindi lang meron yung dahilan bakit ganoon. Kasi it will point people to the Messiah. Magkarugtong pa rin yun. No? Hindi po segregated ang pagdidil ng Lord sa tao. Mula pa noon hanggang ngayon, hanggang sa pagdating ng Panginoon, buo po yun. May plano po siya. No? So the tabernacle was a shadow, Christ is the substance. Tabernacle was a shadow, Christ is the substance. The tabernacle points people to Jesus. Kaya po napakahirap ng panambahan noon eh. Kasi pagka magsasamba ka, depende sa kasalanan mo, yun ang dadalhin mo. Anong dadalhin mo? Hayop? Nayaalay. Isipin mo natin yun, no? Nilalamig ka, tapos, ang kasalanan mo ngayon, kailangan kasi, kasalanan mo ngayon, kasi laki ng baka, di ba? Talaga, mas kakatahin natin, di ba? Nakuha mo natin, no? Sabi ko sa Colossians 2:17, these are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Christ. The reality is found in Christ. Kaya nga po, yung word mismo, the word of prophecy is Jesus Christ. The word himself is Jesus. Kaya yung pagiging faithful ni God at yung kanyang word, hindi mo yung mapaghihiwalay. Kasi siya yun. Yung sinasabi niya, hindi mo napaghihiwalay. Yun po yung integrity. At bakit dumating si Jesus Christ? Jesus Christ came as high priest. Yet at the same time, He is the Lamb of God. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. And at the same time, siya rin yung high priest na mag-o-offer. That's Jesus. So, pagkatinignan mo natin, ito lang, no? So, ito po yung earthly tabernacle is, yan po ay foreshadowed heavenly realities. At lahat ng yan ay na-fulfilled in Jesus Christ. Okay, yung tabernacle, merong altar. Okay, yung tabernacle may altar. Ang symbolic meaning yun, kailangan ng sacrifice for sin. And Jesus is the Lamb of God. Jesus once for all sacrifice as the Lamb of God. Once for all. Wala nang susunod pa. Hindi na tayo mag-aalay. No? Hindi na tayo magkakatay ng baka, hindi na tayo magkakatay ng kambing, hindi na tayo magkakatay ng tupa para ialay sa ating mga kasalanan. Kakatayin na lang natin sila para iulan. Pero bukas pa ako, uulam. Nakuha ko natin, grabe, alam nyo, pag binasa niyo yung Old Testament, lalo yung ma-appreciate yung sacrifice ni Jesus Christ.
Pag isipin mo na lang, Panginoon. Basta maliit lang naman mga kasalanan ko, di kalapati. Tapos sasakay ka ng MRT, di ba? Medium. Kambing na, kambing. Gano'n malaki sa kambing na, kambing. Kaya, grabe yung yung pag-aalay noon. Di ba? Okay, ano pa yung meron doon? Yung menorah, lampstand, no? Light in God's presence. May kaliwanagan sa presensya ng Diyos. And Jesus said, I am the light of the world. Jesus is the light of the world. Siya yung ating kaliwanagan. No? Ano pa? Veil. Di ba? Kaya nga ho di ba yung pattern of worship, di ba? Yung tabernacle way of worship. I will enter His gates. Tapos may praise yun, di ba? Thanksgiving, praise. And then pupunta ka na sa worship. Tapos doon sa worship na, yung intimate part, within the veil, I now would come into His holy place. Into His holy place. Yung Holy of Holies, ang nakakapasok lamang dati doon, ay ang mga chief priest, high priest. Hindi basta-basta priest. Pero because of what Christ did, now we could enter His holy presence. Amen. We could now come. We could now come. Why? Hindi dahil sa ginawa natin because of what Christ did at Calvary. Dati po, di ba, hinawakan lamang yung Ark of the Covenant, patay. Pero ngayon, nakakapunta na tayo doon sa mercy seat. Why? Kasi kung tayo ay covered with the blood of Christ, yung blood na yun, nagpo-cover sa ating sin. No? Kaya nga po, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walang pagbububo ng dugo, walang paglilinis ng kasalanan. Hindi ko tayo malilinis ng ating mga mabubuting gawa. Dahil yung ating mabubuting gawa, sabi ng salita ng Diyos, ay parang maruming basahan sa harapan ng Diyos. At yung salitang maruming basahan doon, ay hindi rin basta basahan lamang. Katumbas po yun ng ginagamit pang monthly period. Nakuha mo natin? Ganon mo inilarawan ng salita ng Diyos kung gaano kahiwalay ang tao sa banal na Diyos. But Jesus' death tore the veil, opening access. Nung siya po ay sumigaw na it is finished, yung veil was torn. Wala na yung naghihiwalay sa atin na kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, no? Anyone who believes Him, anyone who accepts, anyone who receives the Son of God, ay pinagkalooban ng karapatan maging anak ng Diyos. And that's faith. We are placing our faith in Jesus Christ. Kasi isa lamang yung namatay doon sa cross ng Kalbaryo na nagbayad para sa ating mga kasalanan. Therefore, hindi tayo makapagmalaki kahit sa kanino man. Hindi ko lang sabi, alam mo Brad, mas banal ako sa iyo. Bakit? Bakit ka mas banal? Kasi hanggang dito yung aking botones. Kasi may cross ako kasi kaya ako mas banal. Hindi. Banal tayo dahil sa ginawa ni Cristo Jesus sa cross. And we believe and accept Him. Pinatawad niya tayo, nilinis niya tayo.
na talaga tayo mapagmamalaki. Ang may pagmamalaki na nagawa natin, ang mapagmamalaki lang natin na yung ginawa ni Jesus dun sa cross. Because of God's love, because of God's mercy, because of God's grace. Sabi ni Paul, by God's grace, I am who I am. Sa biyaya ng Diyos. So yung earthly tabernacle foreshadowed heavenly. No? Pang-apat, God's order brings beauty and holiness. Kaya alam niyo, pagka binabasa niyo, may imagine niyo, no? Kulay ginto. Alam niyo, yung ginto doon, hindi by hindi by grams, by kilo. By kilo. Ilang kilo ang gagamitin sa ganito? Mga kapatid, details are not burdens. Details are not burdens. They bring clarity, harmony, and holiness. Yung detalye, hindi yun ano eh. Marami sa atin galit eh, di ba? Pagka sa detalye. Hindi, ako lang siguro. Kasi biro ko, naano ko yung nagkakasiyahan na sila. Kasi naano ko, ang English. Ano ba kayo sa lupot mo? Pero, try natin yan sa practical na bagay. Sabi nila, maraming Lusyante na lulugi dahil hindi detalyado. Halimbawa, meron siyang sari-sari store. Pag may kailangan, kuha doon sa pinagbilan. Pag may kailangan, kuha doon. Nakakalimutan niya, kasama doon ay ang kanyang puhunan. Di ba? Lugi, di mo sure. Pagka hindi ka detalyado. Di ba? Kahit sa church, no? Merong accounting. Yun, ang mga detalyado dapat ng accountant eh. Di ba? Saan napunta, saan nanggaling, di ba? Kung detalyado lamang sa ano, baka walang issue sa platform. Excellence in small things honor God. Excellence in small things honor God. Maraming maliliit na bagay. Alin ko yung maliliit na bagay ay hindi talaga maliit. Kasi sa totoo lang, ang napagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. Sabi sa 1 Corinthians 14 verse 40, everything should be done in a fitting and orderly way. Yung context po niyan is about worship. No? Pero pwede ba na habang may nagtuturo, may sumasaya o gano'n? Hindi. Yung 1 Corinthians 14:40, tinuturo doon yung kaayusan maging sa panambahan. Sabi sa Psalms 29 verse 2, worship the Lord in the splendor of His holiness. In what? In His holiness. We worship the Lord in the splendor of His holiness. Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in His time. Kaya, mga kapatid, God cares about details and obedience in them reveals His glory. No? Napaka-glorious ng tabernacle at kahit lalo na yung Solomon Temple, napaka-glorious yun. Kaya talagang nagnanasa yung mga bansa na ito ay kunin, masakop. No? Bakit? Kasi hindi lamang basta gamit yung nandoon, kundi yaman. No? Yaman. Detalyado. No? Sabi dito, see to it that you make everything according to the Father. See to it. So, obedience in small things proves faithfulness in greater things. Nagpapakita ito, no? Naghahayag ito ng katapatan. Yung katapatan sa maliit ay katapatan sa malaki. So, gaano
importante itong malaman natin that God is in the details. Ganito po mga kapatid. Number one, God is in the details. Every moment matters to Him. Hindi po random. Hindi po random. Every moments matter to God. Kung maunawaan natin yun, kaya sinasabi rin sa Romans 8:20, and we know that in all things, God works for the good. In all things. Every moment, every detail matters to God. Ganun po dapat inilalagay natin. Lord, grabe. Tignan mo natin. Alam niyo po yung katawan ng tao, pinag-aaralan nila. Dati, nung bata pa sila, merong $6 million men. Ano yung $6 million men? Ito yung robot na ginawa na parang tao. Pero sa totoo lang, sa pag-aaral ngayon, para makagawa ng tao, it will take trillions. Hindi mo pa alam kung magkakaroon ng buhay. Yung DNA nga lang natin napakarami ng imbak na impormasyon. Yung utak nga lang natin, hindi natin nagagamit ng gusto. Yung simpleng hair follicle, di ba? Ang dami mo lang malalaman na impormasyon doon. Pag-inis mo. Di ba? Ang dami. Ganun tayo kakomplikado. Dahil God is in the details. Amen. God is in the details. Nakuha natin. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, God is in the details. He even set our times and places. Hindi aksidente na narito tayo sa panahon na ito. No? He set our times and places with the purpose of drawing us to Him. Ang purpose niya is to draw us to Him. Tingnan mo natin, basahin po natin ito. From one man, He made every nation of men that they should inhabit the whole earth, and He determined the time set for them and the exact places where they should be. Exact places. Exact time. Hindi ito tayo accidental. Hindi ikaw accident. Maaaring na accident yung magulang mo, pero ikaw hindi. Maaaring hindi ka pinagplanuhan ng magulang mo, pero pinagplanuhan ka ng Diyos. No? At yun po yung kagandahan doon, pinagplanuhan tayo ng Diyos na buhay. He determined the time set for us. The exact time, the exact place. Hindi tayo random. Hindi tayo aksidente. Ang Diyos natin ay nasa detalye. Sabi ron, God did this so that men would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him. Though He is not far from each one of us. For in Him we live and move and have our being. As some of your poets have said, we are His offspring. Di ba? In Him we live and move and have our being. Di ba? In Him we live. Sa Diyos tayo, mga kapatid. Hindi tayo sa kadiliman. Tayo po ay sa Diyos. Amen. No? He determined the time set for us kung saan tayo mamumuhay. Kung kailan. Hindi tayo aksidente, pinagplanuhan tayo ng Diyos. God is in the details, remind us that our lives are not random, our lives are not overlooked. Maaaring sabihin mo na kung
napag-iwanan na ako ng panahon. Hindi kapatid, sa Diyos hindi ka napag-iwanan ng panahon. Sa pagkat ng Diyos hindi nang iiwan. Ang tao, pwede kang iwanan, ang Diyos hindi nang iiwan. Basahin po natin. Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground apart from the will of your Father. Not one of them. Yung mga ibon, not one of them will fall to the ground apart from the will of the Father. Ganon kadetalyado ang Diyos. Verse 30. And even the very hairs of your head are all numbered. Yung buhok ninyo ay numbered ng Lord. Gano'n ka-importante yun? Yun ang magiging dahilan para hindi tayo matakot. Sabi ron sa verse 31, so don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Sabihin mo sa katabi mo, you are worth it. You are worth it. Napakahalaga mo na ipinagkaloob ng Panginoong Yesus ang kanyang buhay para sa iyo. Maaaring ginawang ka ng masama at akala mo ay wala nang halaga ang buhay ko. Maaaring marami sa iyong nawala dito sa mundo, pero hindi ibig sabihin yun, binaliwala ka ng Diyos. Minamahal ka ng Panginoon. Maaaring may nararamdaman kang sakit sa puso o sakit sa damdamin. Pero kilala ka ng Diyos, alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. You are worth more than many stars. God is in the details. Holiness is not accidental. Yung pagiging manan, di accidental yun. Every act of obedience fits into God's greater design. So, ano gagawin natin? Live according to the pattern of Christ. Sabi sa Romans 12 verse 2, be transformed by the renewing of your mind. Now, tinransform tayo ng Panginoon, nilipat tayo, pero dala-dala pa rin natin yung dati. Na para tayong mga Israelita, inalis na sa Egypt, pero yung naduroon na sa wilderness, dala-dala pa rin nila yung kaisipan sa wilderness. At sa wilderness, dala-dala pa rin nila yung kaisipan nila na askip, nasa Israel pa rin, nasa Egypt pa rin sila. No? Yung askip, ano pa rin sila, alipin. Pero hindi na tayo alipin. Hindi tayo alipin ng kasalanan. Pinalaya ka na rin. Huwag kang mamuhay sa kasalanan. Alam niyo po, di ba? Pag makikipag-gera ang mga Israel, no, pagkaharap na sila sa kalaban nila, ano sila sa consecrate yourself? Yung consecration of yourself doon, kasama doon yung paglilinis, paliligo, at even yung abstinence from sexual acts. No? Kung kang gagawa mo, inihahanda mo ang sarili mo for battle. Bakit katanungan? Kasi maaring umaharap ka sa gera na hindi ka konsekrado. Napakahirap ito. Kung halimbawa, kung tatayo ka, magpalinis ka sa Panginoon. Kasi hindi naman talento eh. Hindi naman yung marami akong alam sa Biblia, kaya magturo Hindi. Holiness is not accidental. Holiness is intentional. Amen. Gaano ka intentional? Sabi ron, be transformed. Matatransform ka by what? By the renewing of your mind. Ikaw mismo gagawa yun eh. Paano narinig yung mind natin? Meditate on it day and night.
Meditate on the Word. Amen. Hayaan mo yung Word of God ang mag-overcome sa iyong mga thought, sa iyong mga kilos, sa mga bagay na hindi sa Diyos. Be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is. Ito po yung reflection natin. Intentionality. Intentional. God's care is personal. We shape each step of our journey. No? Kasi siya yung ating father eh. No? Tayo ay puti, at ang Diyos ay Father. Tayo ay nasa Father's hand. Minumold niya tayo. No? Minumold niya tayo. Intentional ang Diyos. God's care is personal. He shapes each step of our journey. Hindi tayo aksidente. May plano ang Diyos sa atin. Amen. Pinagplanuhan ka ng Diyos. Pinagplanuhan ka ng Panginoon. Amen. Bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin. Pangalawa, assurance. Assurance in chaos. Kasi alam natin kahit nagkakaroon, walang sparrow o walang ibon na mamamatay na hindi niya kalooban. Therefore ako, I'm invincible. Ako ay immortal hanggang matapos ang aking mission. Pag tapos na yung mission ko, balik ako sa Panginoon. Mapaw natin. Amen. Assurance po yun Tingnan mo natin si Jesus, di ba? 3 years. 3 years of intensive training do sa kanyang mga disciples. 3 years. Yung impact ay hanggang ngayon. Hindi ho nagkamali ang Diyos. Hindi rin nagkamali ang Diyos na ikaw ay dinalalit. Amen. Merong assurance. Pagka inilagak natin yung ating buhay sa Kanya, may kita mo, hindi kita iniwan, hindi kita pinabayaan. Pangatlo ay purpose. What feels small to us is part of God's greater design. What feels small to us? Yung simpleng may namit ka ng tao, no? Yung simpleng nandurong ka sa oras na yun, ay kaparte ng plano ng Diyos. Almost 12 years ago, meron pumunta sa opisina namin sa PCEC, Philippine Council of Evangelical Church. Ang dami namin ginagawa. Meron kaming inaayos na proposal ng panahon na ito. Tapos nandurong kami. Nung dumating yung mga bisita, dalawa lang kami ni Ate Pe. Si Ate Pe, yung National Director, tapos ako, yung panggulo. Nakaman ako doon sa computer. Tapos may dumating, may bisita. Dalawang mama, isang alin. No? Naghahanap kami ng partner para pagpunta ng mga youth dito sa Pilipinas. Tama, no? Hanap sila ng partner. Kasi mag-mission yung youth ng TIC sa Pilipinas. Tapos pagkatapos nun, nangangailangan kami ng pastor sa Tagalog Fellowship. So, dahil ako rin sa data, dahil nung panahon na yun, dahil nasa national office ka, nandoon din yung mga data kung saan yung mga denomination, local church, Bible school, seminar. So, binigay ko kay Pastor Porter yung listahan, pati kay Ate Nati. Magkasama yun si Ate Nati, si Kuya Robert, si Pastor Fred Porter. Tama na? Tatlo sila. Pumunta doon sa office.
Tapos sabi nga, kailangan kami sa I gave them the list. O, pwede niyo pong pagtakin yan. Tapos sabi ni Pastor Fred Porter, how about you? Sabi ko, I'm busy here. Kapag-English niya. Sabi niya, oh, you just email your resume. Tapos sabi ko, kaya, sabi niya, try. Tapos nakalimutan na yun, nakalimutan ko yun. Yung next meeting namin ay nasa Yolanda na, umukontak pala sila. At 11 years after, ay nag-report na ako. Amen. Purpose. Yung wala pang 15 minutes na meeting, wala pang 15 minutes na meeting, it seems small, pero may purpose sila. Hindi aksidente na narito ka at naririnig mo ito ngayon. May dahilan ang Diyos, kaya ka dinala rito. Amen. May purpose ang Lord sa buhay. What feels small to us is part of God's greater design. Ito po yung ating takeaway. Personal. Anong kailangan natin gawin? Let us trust and obey. Let us trust and obey God. Even in every commands. Even in every commands. Merong minsan na nudging. Yung meron kang mararamdaman o meron kang mararanasan, no? Merong mga pagkakataon na meron habang ikay nag-meditate, may verses na parang lumulutang at namungusap sa iyo. No? May mga pagkakataon na gano'n. Dynamic ang relationship with God. No? Trust and obey God, even in every command. Hindi sayang ang maglingkod sa Diyos. Amen. Hindi sayang ang sumunod sa Panginoon. Amen. Pangalawa, as we do the ministry, prepare and serve with care. Hindi yung house shout. Ay, basta, bahala na. Alam ko naman na yan. Pag-practice pa ba? Magaling naman yung guitarist. Maganda naman ang boses ko. Basta na lang, just. Alam niyo po yung just, yun po yung Exodus 32. Alam niyo yung Exodus 32? Nainit na yung mga tao. Nainit na yung mga tao. Sabi nila, kaya ba narating na si Moses? Ang tagal-tagal naman. Gumawa ka na araw ng Diyos natin. So, ito si Aaron naman talagang kinuha yan. Popular di ba? Democratic Kung ano yung boss daw ng tao, boss ng Diyos. So, kinuha niya yung mga anak. Tapos, inilagay sa apoy. Pagdagay doon sa apoy, nag-itsurang baka. Ay, ito na yung Diyos natin. Ang baka na ito. Pinahaw siya Kung ano yung magiging itsura niya, nila yung Diyos natin. Kung ano yung kalalabasan nila yun. Huwag na tayo mag-prepare. Huwag ka gumawa ng outline. Pero mga outline. Pag tayo mo, kung ano lang sasabihin mo. Bring mo lang yan ang kahit. Yung pagkagising mo, malamig naman kung ano lang suot mo. Huwag ka naman mag-prepare. Huwag ka naman mag-prepare. No. We prepare because God is in the details. Amen. We prepare because God requires excellence. Amen. Prepare and serve with care. Details reflect God's detail reflects God's glory. Naglilingkod tayo dahil karapat-dapat ang paglilingkod ng Diyos. Amen.
siyang paglingkuran. Hindi mo nasasayang yung oras natin. Hindi mo. Community, together, our obedience builds a dwelling place for God's presence. As we gather together, where 2 or 3, naroon po yung presensya ng Diyos. At yun po yung pinakamahalaga po, no? Yung kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Nung pinagawa ng Diyos si Moses ng tabernacle, ang sabi niya, kaya niya pinagagawa so that He will dwell. Diba? Mag-dwell siya. And then din tayo. Ngayong New Testament, tayo mismo ang dwelling place. Tayo mismo ang temple ng Lord. Tayo mismo ay sinishape ng Lord. Yung buhay natin, lahat ng yon, pinagsasama-sama ng Diyos. No? Kaya whatever we do, work at it with all our heart as working for the Lord. Tayo po ay manalangin. Father, we praise you and we honor you. We thank you for your goodness. We thank you for your faithfulness, O Lord. Salamat, Lord, at kilala mo kami. Alam mo maging ang number ng aming buhok. Alam mo, Panginoon, kung saan kami titira. Alam mo, Panginoon, kung kailan kami sisila. Hindi kami aksidente, kami pinagplanuhan mo. Panginoon, sa mga kapatid, Panginoon, na maaaring dumadaan sa mga pagsubok, maaaring nagtatanong sa iyo, nawa ang katotohanan ng iyong salita ay maghari. Maging assurance namin na hindi kami aksidente, kami pinagplanuhan, at ang plano mo ay mabuti, ang plano mo ay mainam sa bawat isa. Sa pangalan ko ni Jesus. Praise the Lord. Tayo po'y lahat ng tumayo para sa ating response song. Lahat ng ating tinatamasa ngayon is dahil sa kabutihan ng Diyos. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Yung everyday things na ginawa ng Diyos sa buhay natin is dahil mahal Kanya. Hindi niya tayo binigyan ng pangako na basta, ligtas ka na. Meron siyang detalyeng binibigay sa atin. At makikita natin yan sa Biblia. Imagine si Jesus, from eternity, kasama niya yung Ama niya. Pero sa panahon na nandun siya sa cross, iniwan siya ng Ama. Hindi dahil makasalanan siya, kundi dahil sa ating kasalanan. Pinasan niya ang ating kasalanan. Pinasan niya ang kasalanan ng mundo na dapat tayo ang mag-suffer doon sa cross. At dahil sa kabutihan ng Diyos, inako niya ang lahat. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Kaya sa kabutihan ng Diyos, marapat lamang na ibalik natin yung papuri at pagsamba. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon.
Hallelujah.